Tayo na, wag na tayo magkunwari unboxing. Binuksan ko na to sa live eh. Di ba? Sobrang nakaka-excite kasi na alam mo yun, parang hindi naman talaga tayo cyclist, as in purely cyclist, pero papakita ko sa inyo yung latest version ng underrated brakeless devil hoods or brakeless hoods. Basta alam nyo na, ito yung version 1 ata. So nakakabit siya sa hiniram kong Scalawag, or most likely pinahiram sa atin kasi hindi naman. Then yun, sa totoo lang dati hindi ako naniniwala sa mga ganito, parang kaya nagtatanong din ako sa page kung mabisa ba talaga siya or may effect. Pero eto, pinadala sa atin ni Novicia Cycles. Una-una sa lahat, maraming salamat sa Novicia kasi unexpected na mangyayari yung ganito. So salamat sa Novicia, salamat sa underrated, kaya napaka-solid. So unang labas natin, tayo na. Ganda ng packaging, men, kasi yan, papakita ko sa inyo. Check ko lang kung gaano kalaki yung pero yan, men, ito yung underrated. Teka lang tayo na, napaka-solid kasi 3D printed, merong branding, sobrang collectible na ito kasi may sunog na naman. Pero continue tayo since naka-mic naman eh. Ayan, 3D printed. Ang ganda, men. Kumbaga, eto, for keeps na talaga itong box. So pag binuksan nyo yung box ng Devil Hoods nyo na latest version, yan, ang bubungad sa inyo ay instruction. Shit, nagkagulo. Sorry, underrated. Pero yan, meron siyang instruction. Tayo na solid kasi 3D printed din siya, men. Kaya yan. So meron siyang instruction na naalagay sa pag-install. So ang unang gagawin is kabit niyo yung clamp. Ayan, kakabit niyo yung clamp, then bar tape muna. So medyo kakaiba yung installation niya. Tapos ayan, sa pang third step, makikita nyo na kayo bahala mag-angle or mag-position ng clamp nya. Sa pang-apat naman, dun nyo na i-bolt yung Devil Hoods, then higpit ng nut. May nut siya sa loob, papakita ko. Tapos yung plugs. So 6 steps lang, men. Pero napakaganda kasi wala lang, mas na-appreciate ko yung yung build ng buong packaging kasi wala na siyang ibang excess kundi ayun, 3D printed na lahat. Kaya nakakatuwa lang, galing ng creativity nila dito. Simple lang, madali siya ikabit. Naintindihan ko nga agad eh. Pero yun, focus tayo dito sa hoods. Nakita nyo naman, galing ng pagkaka-presentation, tsaka maganda, smooth. So eto, kanan, and pag pinakita natin yung niya, embossed, meron na siyang printed na rin yung loob. So di nyo na kailangan lagyan ng ink na puti para mabasa yung underrated. Pero eto yun, underrated. Shit, compare ko nga sa parang feel ko medyo mas malaki yung size nya sa version 1. Tapos yung finish nya is hindi katulad nung version 1 na matte. So may texture. Ito naman medyo smooth, glossy finish siya. So okay siya, men. Kaya sa pangalawang video papakita ko yung installation kasi iba yung installation nya compare sa mga nauna or sa ibang brand. Kaya yun, ito yung kanan, ito yung kaliwa. Ganda talaga ng box. Kaliwa. Tapos ano pa ba? Keychain, collectible. Represent niya yung underrated since meron kayo na ito.
Pero yung box talagang PSG to magagamit. Tapos included yung dalawang clamping. Then eto. Yan. Maganda yung niya. Parang alam kong madali siyang ikabit. Tapos malinis yung kakalabasan. Tapos ni-remind sa atin ni Sir Novicia Cycles pagdating dito sa plugs. So itong bagong version, latest version, tignan nyo, wala na siyang butas, 'di ba? Wala na siyang butas sa gilid for the clamping. Tulad ng version 1 dito na nasa tabi ko, meron siyang butas na kailangan mo padaanan ng bar tape. So dito, wala na siyang butas, mas smooth na siya. Tapos ano pa ba? Ay gagi, may nagsishoot sa likod ko. Nagsishoot din ako eh. Ayan, ganda. Wala na siyang butas, continue oh. Wala na siyang butas, tapos may butas siya dito sa harap. Meaning dun yung plug. So yung plug, explain ko. Eto yun. Pag nakabit nyo na yung sa installation natin mapapakita tayo. So unboxing lang talaga to. Pag nakabit nyo na yung clamp dito sa hoods, tulad yan, bali ganyan yung itsura niya pag kinabit. So basta mas maganda yung installation video, papakita ko sa inyo. Ito yung clamps, then ito yung hoods, meron siyang plug. So pag na-install nyo na siya, magiging malinis tignan. And yun, nakakabit lang siya. So parang hindi na siya most likely pag in-install nyo to, hindi na siya katulad ng usual installation, kaya nakakatuwa. Balik na natin kasi parang uulan ulit or aambon. Pero napakaganda. Sa totoo lang, yung review ng overall hoods, bigyan natin siya ng 1 week. Kasi meron tayong biyahe. Pero ito yung unboxing, pinakita ko sa inyo yung box, yung packaging, 3D printed. Napakaganda, di ba? Damn. Pwede lang na hindi ikabit to, tas hindi ko nagagamitin. Hindi ko nagagamitin eh. Kaso napaka-solid eh, parang alam mo yun. Tsaka dati hindi ako naniniwala sa mga ganito, parang niisip ko forma lang. Pero nung na-testing ko dito sa Scalawag na naka-devil hoods yung drop bar niya, mas marami yung comfortability na position. So umaambon na tayo, na magpa-pack up na ako, bibili pa akong pagkain. Pinakita ko sa inyo yung underrated cycling na devil hoods. Pangalawang video, installation. Pangatlo, ride. Ay hindi, bago installation, pangatlo yung durability test. So testing natin kung matibay siya. Then yun, umaambon na talaga. Shit.